Ano ang mabuting plano ng Diyos sa mga tinubos niya sa pamamagitan ni Kristo? Mamuhay tayo sa tunay na kagalakan at katiyakan sa layunin ng Diyos. Yun pong ating tugon, napakahalaga. Alam niyo po, may tatlong bagay lang tayo sa buhay natin o na makokontrol natin, na talagang tayo may control. At walang iba kundi yung sarili natin. Diba? Hindi po natin pwedeng kontrolin ang sin man. Pwede natin, siguro natatakot sila, kaya sila susunod sa atin, pero ultimately, hindi po natin nakokontrol ang sin man. Sarili lang natin. At kaya doon, tayo lang din ang may pananagutan para sa ating mga gagawin. Hindi ang ating kapwa. No. Ang una po natin may control tayo kung ano ang ating paniniwalaan. Diba? Kung ano yung tatanggapin natin at sabihin natin itong totoo. Pangalawa, sino ang ating pagtitiwalaan? Diba? Kung doon sa mga narinig natin, at ngayon sinasabi sa Biblia, kung itong ating pininiwalaan na mayroong Diyos na lumikha, at siya ang dapat nating pagtiwalaan. Diba? Yung ibang tao, ibang pinagtitiwalaan. Mga politiko, pinagtitiwalaan, o kaya kayamanan, o kaya ay ibang mga tao na hindi mismo ang Diyos. Pangatlo, na may control tayo, ano ang magiging tugon natin sa bawat nangyayari sa atin? How do we respond? So, what to believe, whom to trust, and how to act. Ano ang ating response sa mga nangyayari sa ating pagmumulong ang sama. Siyempre, doon sa response natin, dapat doon natin kinukuha natin yun sa kung anong pinaniniwalaan natin dito. Diba? Para po sa akin, sa lahat ng yun, ang dapat pagmula ng ating pinaniniwalaan ay salita ng Diyos. The Scriptures. Marami pong sources of information, of knowledge ngayon. Kung magtatype ka lang kahit na sa search engine, sa internet, lagi may sagot. Di ba ba? Kahit ano. Pero ang tanong, totoo ba yun? Yung ba ay talagang mapagkakatiwalaan? Iba't iba ko yan. Kahit mabuti at masama, kasinungalingan man o totoo, ay sama-sama po yan sa internet. At yun po ang ginagawa ng AI. AI na ngayon. Kinukuha niya lahat. Kahit mga tanong patungkol sa relihiyon. So, hindi po natin, huwag niyo pong iasa sa AI. Ang inyong mga pag-aaral sa Biblia. Kasi wala po yung Espiritu ng Diyos. Kailangan po natin ay sa mismong pag-aaral ng kanyang salita at sa pananalangin. Personal po ang ating relasyon. Hindi po digital. Hindi po technology. Personal po. The point is, ang salita po ng Diyos, ang ating kaya nga sabi sa Biblia, all scriptures God-breathed and could be used for reproof. Sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan ng maling aral, pagsasanay sa matuwid na gawain, pag-akay. Yes. Upang maging ganap at handa ang lingkod ng Diyos sa lahat ng gawang mabuti. Amen. Marami pong sources of knowledge na galing po sa kaaway. Hindi po sa siguro mabanggit ko lang po marami binabanggit po sa Bible mga iba't ibang filosofiya. Sa akin po pag-aaral sa master yung tinatawag na historical theology, iba't iba yung mga filosofiya ni Plato, ni Aristotle, ganyan, at mga iba pa mga philosopher. Pero mga iba't iba po ang pinagmumula noon, sariling mga conception sa mundo. Pero ang pinakatama po, syempre, na conception sa mundo ng realidad, ng worldview, ay ang Diyos mismo. Dahil siya ang lumikha nito. Di ba? Sa Kanya po tayo makapagtiwala. And then, as years goes by, nagkaroon naman po ng mga tinatawag na humanistic psychology. Diba? May mga principles din yan. May mga sinasabing pananaw din po yan sa tao. Pero, may mga totoo, may mga hindi. Kasi, kaya kailangan po maging maingat tayo. Sa ang tanging mapagbabatayan po natin ng katotohanan, pawang katotohanan yan, salita ng Diyos. Kapag po ito may mixture na ng error, ay delikado na po yan. Isang illustration po, ang rat poison po, ang sabi ng mga gumawa nito, 0.04% lang na lason. Ang iba po dyan ay yung talagang healthy food. No? Pero isinasama po yun. Sapat po yun para mamatay yung napakalitan po na po, siyempre wala pang 1%, 0.04%. The point is ganito, ang katotohanan po dapat pure. Kapag nasamahan mo ito ng anong mga kamalian, mapupulyot na yun. Kaya, kailangan po natin isik na laging talagang pure words of God, dalisay. Sabi ni Pedro, uminom kayo ng dalisay na gatas ng salita ng Diyos. Kailangan po sikapin natin laging salita ng Diyos.
Ako po sa biyaya ng Panginoon, ako po ay siguro mahigit ng 30 years na Christian. Talaga po, ang isang naging commitment ko ay laging basahin ng salita ng Diyos. Hanggang ngayon, daily commitment na nagbasa. Siguro masasabi ko, more than 7 times ko na po nabasa ang Biblia from cover to cover. At mas nagiging maliwanag pa sa akin habang binabasa ko, parang hindi ko na unawaan ito, pero ito nagiging malinaw na. Yun ba yung ano natin? Dahil ang salita po ng Diyos, pag-aaral natin ito, walang katapusan. At ito po ang pagkain ng ating kaluluwa. Sabi ni Panginoon Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kung hindi po tayo kakain, ilan po ba tayong beses kumain sa araw-araw? 3. Yung iba, 5 pa, dahil may merienda in between. Imagine kung linggo lang tayo nakakapakit na salita ng Diyos. Ano nangyayari sa ating kaluluwa, sa ating relationship? Talagang manghihina. Eventually, maaaring mamatay. Na parang nawawala. So, ang point po is, nais kong bigyan ng diin. Kaya po sa salita ng Diyos, nakikita natin ang plano niya. At sa salita rin ng Diyos, tayo magpapatuloy sa pananampalataya at maging dyan. Sabi diyan, mamuhay tayo sa tunay na kagalakan at katiyakan sa layunin ng Diyos. Na hindi ninyo nakita inyong iniibig, dahil bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakikita, ngayon may sinasampalatayan. Yung po silang faith, assurance of the truth na kahit hindi mo nakikita. Di ba? Sabi si Hebrews. Pero alam mo totoo. At yun po ang ating Diyos. Na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayad at puspos ng kalwalatian na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas na inyong kaluluwa. Hindi lamang po yung kaligtasan natin na nauna, saved from the penalty of sin. Ang sinasabi ko yung pagkaligtas ng inyong kaluluwa, yung kasalukuyan at sa hinaharap, yung tayo maligtas sa takbo ng mundong ito na masama. Maging buo ang ating pagkatao sa harapan ng Diyos. Sabi po ng Panginoon Jesus, ano nga ang kahihinatnan? Makamtan man ng isang tao ang buong sanlibutan, ng kayamanan ng buong sanlibutan. Pero mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So, not necessarily pupunta sa impyerno, pero kahit kung sa mananampalataya, maaaring hindi mangyayari sa atin yung gusto ng Diyos, yung ma-develop ng yung buong pagkatao natin, kung tayo po magpapabayaan. Kung ang mas magiging concern natin ay mga material na bagay natin. At hindi po yung pagtatag at lalo paglangit ng ating relasyon sa Kanya. Kaya lahat po tayo ay may papananagutan. Lahat po tayo ay may pagbibigay sulit sa ating Panginoon. Okay, babasahin ko lang po ito na katulad din ni Apostol Pedro, si Apostol Pablo ay nagpapahayag ng ganoong pananaw. Ang bagong buhay natin sa Diyos at magitan ng pananampalataya kay Kristo at pagtulong ng Espiritu Santo. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, ito yung justification. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan din naman na nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito at yan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian. Hindi naman ngayon, hindi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. Ang katiyagaan ng pagpapatunay o confirmation at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na binigay sa atin. Yan po mga kapatid, ang kompletong provision sa atin ng Diyos. Ang salita niya, ang Holy Spirit, and then ang kapatiran. Sapat po yan para tayo lumago sa buhay kay Kristo. Hindi po natin kailangan ng anuman. Ang tulong ng galing sa mundo. Kaya po sabihin. Kaya sinasabi ko, hindi po yung mga filosofiya ng mga tao. Hindi po yung mga humanistic psychology na principles. Kundi sapat po ang Biblia. Kaya yung discipleship na dapat, yun po ang pinagtutuunan ngayon ng church. Diyan po natin makukuha ang tunay na paglago ng buhay natin kay Kristo. Sabi ng Panginoon sa Kristo, apart from me, you can do nothing. Amen. Wala po tayong may idadagdag sa salita ng Diyos para masabing tayo ay lalago kay Kristo. Sapat na po ang salita ng Diyos. Kaya, tandaan po natin, ang pagkaunawa sa mabuting plano ng Diyos mula sa kapahayagan ng kasulatan ay magdudulot sa atin ng lubos na pagtitiwala sa katapatan niya kahit sa mahihirap na sandali na ating buhay. Amen po ba? Amen. I hope mas
mas lumalim po o maliwanag sa atin ang ibig sabihin ng buod na yan. Ano ho? And then, para lang po matandaan natin, muli, in summary, ang marapat nating pagtugon. So, it's up to us now. Kung paano tayo tutugon sa ating mga narinig na ito, sa mabuting plano ng Diyos sa pagtubo sa atin, sa magitan ni Kristo ay ang mamuhay tayo. Una, sa buhay na pag-asa. Ng pagpiling sa Diyos sa langit. Pangalawa, sa pananampalataya. So, by faith, from faith to faith po tayo hanggang sa dumating ng ating Panginoon Jesus na sinusubok upang tumatag at maging dalisay. Yun po yung picture. Na tayo po ay laging nasa sa pagsubok. Pero hindi naman laging sa kahirapan. May mga time na tayo masaya, di ba? Yung joys of the Christian life. And then, sa tunay na kagalakan at katiyakan sa layunin ng Diyos para sa atin kay Kristo. Iba po yung tayo nahihirapan. Minsan nagreklamo tayo. Iba yung nahihirapan tayo nagagalak pa rin. Yun po ang nakakalugod sa Diyos. Yung hindi tayo nakasimangot. Naharap sa Panginoon. Kundi, Panginoon, kahit po ay maraming problema, pero ako'y nagagalak sa iyo at nagpupuri sa iyo. Yun po ang mas tamang attitude sa harapan ng ating Panginoon. Kaya dalangin ko po sa church na ito, mas lalo pa po kayong sumigla, magpatuloy, kung ano man po ang mga haharapin pa natin sa mundong ito, may katiyakan na po tayo sa Panginoon. Alam na natin kung anong simula at huli ng ating buhay sa Kanya. Mapapasapiling niya tayo sa bagong langit at bagong lupa. Amen po ba? Amen.